Lord, my Lord, in Jesus' name, amen and amen. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord ulit. Ayan. This morning po, dako po tayo sa ating last part po ng ating series na Stress to Bless, no? This is a last part po. Actually, parang bonus message na ito, no? Kasi sa dami ng pinag-aralan na rin natin dito sa series po na ito. And this morning po, let us talk about financial freedom. No? Financial freedom. Now, si Lord po, sabi ng Bible sa atin, no? One of my favorite verse po sa Bible, nasa Genesis chapter 24, verse 1. Sabi dyan, Abraham was now a very old man, and the Lord had blessed him in every way. No? Sa Tagalog po, matandang-matanda niya si Abraham at pinagpala siya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Napakaganda, no? Napakaganda ng sabi ng Bible. Alam natin na si Abraham po pinagpala ng Diyos. And even po, hindi lang po doon sa sukdulan ng kanyang buhay, kung pagdating niya sa katandaan niya, simula po nung sumunod siya sa Panginoon, nakita po natin yung blessing ni Lord, yung kamay ng Panginoon ang sumakan niya. And ang ganda na po nasabi dito, the Lord had blessed him in every way. Sa lahat daw po ng aspeto ng kanyang buhay. Family niya, no, finances niya, even po doon sa kanyang paglilingkod po sa Panginoon. Now, meron po tinatawag na prosperity gospel, no? Prosperity gospel po ay tinuturo niya ang kayamanan, ang pinakasukatan ng pagpapala, no? Kumbaga pag naghihirap ka, wala sa iyo yung pagpapala ng Diyos. Prosperity gospel yon. Ang kayamanan po, material na bagay, yung kayamanan Diyos sa mundo, ay hindi yung pinakasukatan, no, ng pagpapala ng Diyos. Extreme po yun. Meron naman tinatawag na poverty gospel. Ibig sabihin, pag mahirap ka, mas mahal ka ni Lord. Poverty gospel yun. Kumbaga kasi sinasabi nila na, ay, hindi naman natin madadala yung yaman dito sa mundo na ito kaya okay lang maging mahirap. Poverty gospel naman po yun. Another extreme naman po yun sa kabilang banda. Meron naman, alam niyo po, para sa akin, yung pinaka-balance is yung provisionary gospel, no? That God is able and willing to provide all our needs for us to become a blessing sa ibang tao. Okay? Amen po ba? Kaya, sa umaga po na ito, marahil po yung ating title po na financial freedom, marahil po iba sa atin ay nararanasan na ito, o marahil naman po iba sa atin ay goal natin ito. And whatever our status in life, no, sa oras na ito, nawa po ay mag-minister po ang salita ng Panginoon sa atin. Okay? Ayan. Ano po ba yung financial freedom? Sabi po ni Bill Bright, no, yung founder ng Campus Crusade for Christ, sabi niya, financial freedom means having enough to provide sufficiently for your household and to give generously and joyfully to God's work. Ang ibig sabihin daw po ng financial freedom sa Tagalog po, ang kalayaan, no, sa pananalapi ay pagkakaroon ng sapat upang makapaglaan ng sapat para sa iyong sambayanan at magbigay ng bukas palad at masaya sa gawain ng Panginoon. Yan na po ibig sabihin ng financial freedom, yung meron kang sapat na income o pangkabuhayan, no, para supplyan po yung mga pangailangan ng iyong pamilya, at meron ka rin puso, kakayanan din, no, upang matulungan din po ang mga gawain ng simbahan o maging pagpapala ka sa ibang tao. Now, merong kabaliktaran yung financial freedom, yung tinatawag natin na financial bondage. Ibig sabihin, may mga tao na alipin sila sa pera, sa pananalapi, no? Ang isip nila, meron silang matinding pagmamahal sa pera. Ang isip nila, ang pera ang pinakasukatan ng kasiyahan, no? Financial bondage din po yun, no? At meron din po, yung bang merong mga tao na nabubuhay sa sistema na nagtatrabaho para lang, mag-survive, o para lang merong may bayad sa mga, mga dapat isettle po sa buhay. Pero I believe po na ang Diyos ay ang kalooban ng Panginoon po ay pagpalain tayo, magkaroon tayo ng financial freedom.
I don't know about you, but ako po, gusto ko pong maranasan itong financial freedom. Ginugol ko po ito sa aking buhay. Okay? Kaya po sa umaga na ito, makinig tayo mabuti. Bakit po pala natin pinag-aaralan to, yung finances, no? Kasi most of the time, ang source stress natin, mga inaalala natin, ay merong connection dito sa finances. Tama po ba? Karamihan ng inaalala natin sa buhay ay merong kinalaman pagdating sa finances. Kaya ito po, nawa po ay makatulong po sa atin itong bagay po na ito, yung tulong po na ito. Okay? Now, 3 bagay po gusto ko pong matandaan ninyo sa umaga po na ito. Bilang upang maranasan natin yung financial freedom. 3 bagay po. Una is yung hard work. Pangalawa po ay teamwork. Pangatlo po is God's work. Okay? 3 bagay, no? Sabihin nga natin, hard work. Okay, teamwork. At saka God's work. Okay, unahan po natin yung hard work. Doon sa binasa natin kanina, sabi doon, you yourselves know that these hands of mine, si Paul po nagsasabi dito, kausap niyo po yung mga taga-Ephesus, have supplied my own needs and the needs of my companions, and everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Sa Tagalog, kayo mismo nakakaalam na ginamit ko ang aking mga kamay upang matustusan ang aking mga pangangailangan, sabi ni Pablo. Gayon ang aking mga kasamahan, pinakita ko sa lahat ng pagkakataon na sa pamamagitan ng itong pagsisikap ay dapat ninyong tulungan ang mga mahihina. Sabi ni Pablo po na ayaw kong maging pabigat sa inyo. Kasi si Pablo po is a missionary pastor. Okay? Kaya habang pong nagdi-mission siya, na meron silang trabaho. Okay, meron silang hanap buhay. Yung paggagawa po ng tent making. Nakuha niyo po ito sa mga kaibigan niya, kina Priscilla at Aquila. Sila po ang tagapangunan nitong tent making. During that time, nagtatrabaho si Pablo. Bakit niya, bagamat sabi ni Pablo sa ibang aklat na dapat namang tulungan yung mga manggagawa. Kumbaga, dapat suportahan ng simbahan yung manggagawa. Pero sabi ni Pablo, dahil ako ay missionary pastor, ang pinaka-maximum lang po na taon o tagal ni Pablo sa isang lugar ay 2 years. 2 years po, palipat-lipat po siya ng lugar kasi nagtatalim po siya, nag-mission po sila ayon sa direksyon sa kanila ng Panginoon. Now, kaya sinasabi dyan ni Pablo is kailangan meron daw po tayong hard work. No? Sabi ni Pablo, minolden niya yung sa sarili niya. Meron tayong dapat na hard work, pagsisikap dapat ninyong gawin. Kasi po, during that time, si Pablo po, nagkakaroon po siya nagkagather po siya ng collection para po makatulong sa mga manghihina. Ibig sabihin, tutukoy dyan yung mga financially struggling, especially po yung mga taga-Jerusalem that time na nakakaranas po ng great persecution. Ang great persecution kasi sa kanila dati, pag nalaman nila na Christian ka, pinagbabawalan nilang kumilos, magtrabaho, magtinda. Ganun yung persecution nila dati. Kaya yung iba, nagtatago. Wala silang hanap buhay. Kaya sabi ni Pablo, kailangan natin kumilos, no? And kaya nga po meron tinatawag na BAM. Alam niyo yung BAM? Sa ibang bansa, meron tinatawag na BAM. Business as mission. May mga missionary na pupunta sa ibang lugar para hindi sila papakilala na pastor, missionary. Nagtatrabaho sila doon upang matulungan yung mga tao na nangangailangan at para ma-spread yung gospel. Parang ganun po yung idea ng sinasabi po dito. Now, yung hard work po ay God's principle po ito. Even po, doon pa lang sa Genesis, ang sabi po ng Genesis chapter 2 verse 15, the Lord God took man and put him in the Garden of Eden to work it and to care of it. No? Sa pa lang, sa Genesis pa lang, inutusan na ng Diyos yung tao. Nilagay sa hardin, which is ang daming pagpapala doon, pero hindi sinabi ni Lord, okay, lagay kita dyan, tapos maging hayahay ka lang sa buhay mo. Ako nang bahala sa iyo. Hindi ganun sinabi ng Diyos, no? Kundi nilagay kita dyan, at kailangan mong magtrabaho dyan, at alagaan mo
take care of it, yung mga pananim dyan, yung mga resources dyan. Kaya po, ang work po is a blessing. Okay? Ang trabaho ay pagpapala ng Diyos. Amen ba? Sino dito ang mga nagtatrabaho? Isa lang. Lahat tayo, yung mga nagtatrabaho po, lahat naman tayo nagtatrabaho, either sa labas o sa bahay, nagtatrabaho tayo. Kaya yung trabaho po ay pagpapala ng Diyos. Imagine this, no? Hindi natin ito mabuti, no? Na ang pagpapala ay ang trabaho ay hindi po siya sumpa. No? Anong gusto naman siya sabi? Ano ba itong trabaho na ito? Para sumpa ito saan? Hindi. Ang trabaho po ay blessing ng Diyos. No? Para isupply niya yung ating mga pangailangan. Bilhin niyo po, yung trabaho ay binigay ng Diyos bago po yung pagkahulog ng tao sa kasalanan. Diba? Ang tao nagkasala at sinumpa ng Diyos ang tao, ang mundo na ito dahil sa pagkakasala. Pero yung trabaho ay binigay ng Diyos, inutos ng Diyos bago pa yung sumpa, bago pa yung pagkakasala ng tao. Kaya po, yung work is a blessing. Amen? Sabihin natin, my work is a blessing. Sabihin natin, my work is a blessing. My work is a blessing. Okay. Sa mga estudyante po, yung mga estudyante, yung inyong trabaho ay yung mag-aral ng mabuti. Mag-aral. Sabihin mo sa katabi mo, sa katabi mo estudyante, yung pag-aaral mo ay yun ang trabaho mo ngayon. Okay? Sabihin mo sa kanya. Kaya, galingan sa pag-aaral. Sino dito mga estudyante, galingan sa pag-aaral. Bakit natin gagalingan sa pag-aaral? Kasi, para dagdagan yung baon. Okay. Galingan natin sa pag-aaral kasi blessing yan. Di ba? Sabi nga ng kahapon nga, may nag-speak dito, sabi nga niya, nagtatrabaho na siya ngayon, pero para nung nagtrabaho na siya, parang gusto niya mag-aaral ulit, no? Kasi, alam niyo po, yung pag-aaral, minsan lang dumating yan sa buhay ninyo. Kaya, lubusin niyo na, ibigay niyo na yung best niyo para sa Panginoon. Now, papasalamat tayo na, we are proud po sa mga, sa mga nanay na nasa bahay, no? At mga tatay na bilang household, husband, no? Sa mga housewife, no? We are proud of you. Okay? Hindi nakakapag-aral ng mabuti ang mga estudyante, hindi rin nakakapagtrabaho ng mabuti ang mga nagtatrabaho sa sambayan natin kung wala pong kumikilos na magulang sa bahay. Kaya we are so proud sa inyo po. Pwede ba natin palakpakan yung mga nanay at tatay po na nagtatrabaho po sa bahay? Kaya po, every time na gumawa tayo sa bahay natin, sa school, sa ating mga trabaho, it's a blessing po. It's a blessing po. Salamat tayo sa Panginoon dahil hindi tayo unemployed, no? At salamat sa Panginoon dahil nag-aaral tayo. At salamat sa Panginoon dahil buhay tayo at nakakakilos tayo. Amen? Amen? And then sabi ng Bible po, meron pong warning si Solomon po. Sabi niya, ang kayamanan na kukuha sa masamang paraan ay hindi makakapagbigay ng anumang kabutihan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makakapagligtas sa iyo sa kamatayan. Sabi dyan, ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbigay sa anumang kabutihan. May mga tao na isip natin, ay, mandaya ako sa trabaho, ay mandaya ako sa negosyo para makalamang ako. Pero sabi ng Bible po, kahit kailanman, hindi daw po makakabuti sa atin yon. Okay? Ibig sabihin, sabi ng Bible, dapat yung kayamanan ay nadadaan po sa pagsisikap, sa hard work po, doon natin yan makukuha. Hindi inayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid. Di ba sa mundo na ito, parang kalakalan, ay, kailangan ng diskarte, kailangan ng konting di ba? Pero alam niyo po, pananampalataya natin bilang mga nagtitiwala sa Diyos, lumalaban tayo ng tapatas, nagtatrabaho tayo ng patas, at naniniwala tayo na hindi kailanman pababayaan ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Panginoon. Ngunit pinagkakait naman niya ang hangad ng mga masasama. Sabi diyan, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. No? Kailangan ng sipag para tayo po ay magkaroon ng asenso.
ang mga nag-iimbak ng pagkain kapag anihan ay anak ng marunong. Ngunit ang anak ng laging tulog kapag anihan ay kahiya-hiya. No? So, sabi ng Bible sa atin na kaya maraming tao minsan naghihirap dahil po sa katamaran. Okay? Pero I believe po dito sa Jesus the Center, lahat naman po tayo dito ay masisipag. Amen po ba? Amen. Palakpakan niya po natin si Lord. Okay. Ano yung una? Hard work. Hard work. Wala pong, actually, yung hard work po is it's a universal principle po. Either ikaw ay Kristiyano or hindi Kristiyano, no? Pag nagsikap ka, meron kang mapupuntahan, meron kang, naghihintay na asenso. Marami kayong nakikita, no? Yung mga galing talaga sa hirap pero naging masipag ay pinagpala ng Diyos. Okay? It's a universal principle. Pangalawang bagay po is teamwork. No? Sabihin nga natin teamwork. Okay. Alam niyo po, napakahalaga nito. Pag gusto natin magkaroon ng financial freedom, financial breakthrough sa ating pamilya, kailangan po natin ng teamwork, pagkakaisa, pagtutulungan, no? Kasi po, para maging maayos ang finances ng family, hindi sapat na isang tao lang ang may gusto. Okay? No? Ulitin ko po, para maging maayos ang finances ng family, hindi sapat na isang tao lang ang may gusto. Ibig sabihin, yung asawa mo lang, yung may gusto lang, o ikaw lang, yung may gusto, o kaya yung mga anak lang, hindi. Kundi, para tayo ay magkaroon ng financial freedom, dapat lahat tayo sa buong pamilya ay nagkakaisa para makamit natin ito. At gawin natin yung role natin, kung ano man yung role natin sa pamilya. Sa mga mag-asawa, sa pamilya, sama-sama po natin pinapanalangin at pinag-uusapan sa bahay kung paano tayo magkakaroon ng financial freedom. Amen po ba? Kasi ganito po, kung todo kayo, yung asawa, ibig sabihin, yung lalaki, for example lang, no, yung lalaki, todo kayo, anong part ng asawang babae na nasa bahay? Paglingkuran nyo kanya asawa at binabudget ng maayos yung pera. Tama po ba? Ibig sabihin, yun yung parang teamwork doon. Nagtatrabaho yung asawa, tayo naman po, yung mga nasa bahay, ay binabudget natin ng maayos yung pinibigay sa atin na pera. Teamwork yun. Tama? Kasi kung hindi tayo nagtutulungan, ay hindi po natin mararanasan. Kaya po, mahalaga ito. Gusto ko i-emphasize to, no? To experience financial freedom, we need teamwork. No? Kailangan natin mamuhay. Ayun lang. Kaya nga sabi ng mga di ba? Living with a budget lang. Di ba? Tama po ba? Living with a budget. Now, sa mga anak naman, gusto kong tukuyin din po ang mga anak ngayon. Yung mga anak naman, na nakakaintindi, no? Minsan, masarap ang ulam natin. Tama po ba? Tama po ba? Minsan, may mga pagkakataon na masarap ang ulam. Pero, minsan naman, mayroong pagkakataon na hindi masarap. Anong part natin bilang mga anak? No? Intindihin. Na minsan, may mga pagkakataon na gano'n. Okay? Hindi yung parang palaging maraming gastos or Tama po ba? Minsan, pork chop. Minsan naman, ketchup lang. Okay? Okay? Ayan. Ibig sabihin, meron tayong teamwork. Ngayon po, gusto kong gusto kong kausapin yung mga anak. Di ba, mga magulang natin nagtatrabaho, tama po ba? Para ma-lessen yung kanilang pag-aalala, inaalala nila, ang best part natin is, kung meron tayong pagkakataon, is mag-ayos tayo ng bahay. Tumulong tayo sa bahay. No? Para pagdating na magulang natin, pagod sila, is hindi na sila magkikilos. Kasi po, yun yung part natin. Tama ba? Yung part natin. Amen? Sa mga anak na nandito? Okay. Ayan. Ngayon, sa mga single na sa mga anak na single, na nagpaplano ng mag-asawa, o wag mo lang mag-asawa kung hindi pa handa
Di ba? Kasi minsan, pag hindi pa handa, minsan pag nagigipit, is umaasa din sa magulang. Kaya una, tumulong muna tayo sa magulang natin. Kaya nga po, I pray sa mga kabataan na nandito, okay, pagkatapos sa pag-aaral, huwag mo lang mag-asawa, okay, at tumulong muna sa magulang. Okay? Amen ba? Now, ngayon po sa sitwasyon natin, may mga pagkakataon, okay, may mga pagkakataon po na kailangan magtrabaho ang dalawa, no? Pero, I'm not saying na dapat natin gawin yon. Kailangan po natin ipag-pray, pag-usapan sa bilang mag-asawa. Pero ang gusto ko lang po sabihin po sa atin ngayon, sa umaga nito, mga kapatid, no? Na kailangan ng pagtutulungan sa pamilya para magkaroon ng financial freedom. Amen? Amen. Sabi po ng 1 Corinthians 12:26. Kaya kung nasasaktan ang isang parte ng katawan, ang ibang parte ay nasasaktan din. At kung isang parte ay pinaparangalan, ang ibang parte ay natutuwa rin. Di ba? Yan sasabi ng Bible sa atin, no? Ibig sabihin, kung merong nangihina or nag-struggle sa isa, damay-damay din na lahat. Kaya importante po na nagtutulungan po tayo. Amen po ba? It takes teamwork to make the dream work. Okay? It takes a teamwork to make the dream work. Ngayon po, sa mga magulang, it's our discretion po na pag-usapan din po sa ating mga anak po. It's a very practical message po ngayong umaga, pero I pray po na ma-practice po natin ito sa bahay. Okay? Now, ano yung una? Hard work. Pangalawa, teamwork. Pangatlo po is God's work. Actually, dapat una ito. No? Pero, dahil po sa outline lang ang gusto ko pong iyan sa umaga na ito, tinuloy ko muna, no? Kasi I want to emphasize this, no? Yung God's work. Ibig sabihin po, ultimately, yung financial freedom is a work of God. No? It's a work of God. Pagkilos ito ng Diyos. Kahit meron tayong hard work, kahit meron tayong teamwork, kung wala ang Diyos, no? Imposible pa rin. Kailangan yung pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. No? Kailangan nandun yung kamay ng Panginoon sa ating buhay. And then, ang ganda ng mga kanta natin kanina, no? Sa mga kanta natin, pinapakita doon na the ultimate source of blessing is God. No? Ibig sabihin, God's work sa ating parte, we acknowledge that everything that we have is God. No? Lahat ay sa Diyos nang galing. Amen? Para magkaroon tayo ng financial freedom, isipin natin na lahat ng pagpapala natin ay galing sa Diyos. Galing po yan sa Panginoon, hindi yan galing sa atin. Kaya po, paano ba si Lord makakakilos sa atin? No? Paano ba? Una po, kailangan natin i-acknowledge na lahat ng mga bagay sa buhay natin, trabaho, sarili natin, kalakasan, lahat po ay galing yan sa Panginoon. Pangalawa po, we need to follow God's principle. No? We need to follow God's principle. Paano natin maranasan yung financial freedom? Kailangan natin sundin yung prinsipyo ng Diyos. Ang pagpapala po financially ay hindi po yan nakasekreto. Merong prinsipyo ang Diyos sa Biblia para maranasan natin yon. Kaya nga po, sabi ni Pablo, dito sa binasa natin sa Acts 20 verse 34 to 35, ipinapakita ko sa lahat ng pagkakataon na sa magitan ng ganitong pagsisikap ay dapat ninyong tulungan ng mahina at alalahanin ang mga salita ng Panginoon. Sabi ni Jesus, Panginoon Jesus, na siya mismo ang nagsabi, sabi dito, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. No? Higit daw na mapalad ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. This is God's principle. No? It is more blessed to give than to receive. This is God's principle. Kailangan nating sundin ito. Okay? Now, paano natin maranasan yung blessing ni Lord? Kailangan natin i-acknowledge. I-acknowledge na si Lord ang lahat ng may alam ng meron tayo. At pangalawa po, we need to follow God's principle. Ngayon, gusto ko lang po magbigay ng tatlong principle po. Principle. Okay? Tatlong principle. Principle number 1, the principle of stewardship. Okay? Prinsipyo ng Diyos. By the way, si Lord po ay kumikilos siya ayon po sa kanyang prinsipyo. Ang Diyos po, hindi po siya magician. Hindi po siya genie na, Lord,
gusto ko ng blessing, imasin mo, di ba? Mayroon kang imasin, lalo ko sa yung blessing. Hindi. Ang Diyos po ay kumikilos base sa kanyang prinsipyo. Base sa binigay niyang prinsipyo, itong Bible. Kung paano natin maranasan yung pagpapala ng Panginoon, nandito po, binigay sa atin ng Diyos. No? Sundin lang po natin ito, yung salita ng Panginoon, at maranasan natin yung pagpapala ng Panginoon. And number one principle po is the principle of stewardship. Pag sinabing stewardship po is mabuting katiwala. No? Mabuting katiwala. Sabi ng Luke 16 verse 10 to 12, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Amen? Isipin niyo po mabuti. Ano yung maliliit na bagay sa buhay mo ngayon? Di ba? Minsan, nanineglect natin. Nanineglect natin itong bagay na ito. Isipin natin mabuti. Ano yung maliliit na bagay sa buhay natin? No? At maging mabuting katiwala tayo ng Panginoon dun sa bagay na yan. For example, kahit sa oras, maging mabuting katiwala tayo sa bagay na yan. Okay? And then sabi dyan, ang taong madaya sa maliit na bagay ay magiging madaya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan na talagang para sa inyo? Okay? Mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaking bagay. Okay? Amen? Pangalawang principle po is the principle of giving or tithing po. Nasabi po ng Bible po, magtatanong din ako sa inyo, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako at tinatanong nyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan niyo ako dahil hindi niyo binibigay ang inyong mga ikapo at ang mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit kayo sinumpa sa buong bansa. Sabi ng Bible, no, ito po ang context nito ay sa mga Israelita. Sinasabi ng Diyos, kaya kayo naghihirap sa bansang Israel, no? Dahil merong kulang sa ginagawa ninyo. Anong mali, Lord? Sabi ni Lord, ninanakawan niyo ako. Anong ninanakawan namin sa inyo, Lord? Sa magitan ng hindi pagbibigay ng tithes. Kasi po ang pagnanakaw ay, di ba ang pagnanakaw ay, pagkaili natin, pagkuha sa mga bagay na hindi atin. Pero ang pagnanakaw din po ay to withhold yung hindi pagbigay doon ng isang bagay doon sa dapat nating pagbigyan. Yun po yung ibig sabihin ng principle ng pagnanakaw, no? And then, may promise si Lord. Sabi diyan, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Remember, ito, tandaan niyo mga kapatid, this is not my principle, this is not the church principle, this is God's principle. Okay? We follow God's principle. Kapag ginawa niyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang pagpapala sa inyo. Yan yung sabi diyan, subukan niyo ang Diyos. Sundin niyo ang Panginoon. Okay? Now, merong argument. Ang tithing ay sa Old Testament, and wala sa New Testament. Pero, ang Bible din po, sabi ni Apostle Paul, no? Sabi diyan, sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo ay maglaan ng halaga ayon sa inyong kita at ipunin ninyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong. Kaya sabi diyan, maglaan ng halaga, portion. Hindi na binanggit yung 10% or anong 1%, portion. Bakit po? Kasi sa New Testament, ang emphasize nila, yung kaligtasan na kay Kristo, sa biyaya ng Diyos. Yun yung mensahe nila. Kaya, ibig sabihin, whatever you are doing because God saves you. Binigay ni Lord yung lahat ng pagpapala. Romans 8:32. Hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang anak, hindi na rin pagkakait ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, parang sa madaling salita, binuhos ni Lord yung blessing niya sa atin at hindi na rin pagkakait yung maraming bagay. And sabi dyan, maglaan ng halaga, portion. Either
Pero sa Old Testament, 10%, I don't know, no? Kung magkano binibigay nila that time. Pero sabi ng Bible, give, no? Give according to the portion na binigay sa inyo. And then sabi dyan, ayon sa inyong kita. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo hinihingan ng Panginoon lagpas doon sa ating kita. Okay? That is the principle of the New Testament. At ipunin niyo ito upang pagdating riyan ay nakahanda na inyong tulong. Ano lang no, ang galing nga, no? Very, very practical ang Bible, no? Kasi sabi ni Pablo, o pagdating ko dyan, ay ipunin nyo nga. Ibig sabihin, alam niyo po, nakita kong principle din dito, yung ating pagbibigay po, dapat din talaga is nakahanda. Hindi din talaga tayo biglaan. No? Kasi we do not give through our impulse. No? Ibig sabihin parang, ay, ngayon, gusto ko ngayon, hindi. Kundi pinaghahandaan po natin. Amen? Ito po, gusto kong principle of, give and tithing. When you give, ito po, when you give by faith. Okay? When you give by faith. Okay? Ibig sabihin, minsan ng pagbibigay, kailangan ng hindi minsan, palagi. Kasi, ang mathematics natin pag nagbibigay tayo is, pag nagbibigay ka, mawawalan ka. Di ba? Kaya we need faith. No? Trusting God na whatever, Lord, pinagkakatiwalaan ko kayo dito sa aking finances. Kasi nga, si Lord ang may-ari ng lahat ng bagay. Ano pa? Give with realizing that you sow, you will reap. Whatever you sow, you will reap. Realizing that whatever you sow, you will reap. Ano pa? Give from the heart. Okay? Give from the heart. Hindi yung napipilitan lang. Kasi sabi ko sa akin ng Bible. And give, ultimately po, give to glorify God. Give to glorify God. We give hindi dahil nagpapakitang gilas tayo, hindi dahil para pakita sa sa iba na meron tayong kakayanan magbigay, but give to glorify the Lord. No? Para mapapurihan ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, giving, to give is to put God as the first priority of our lives. Kaya nga po, giving by faith. Amen? Amen. Now, ito po ang take ko po sa pagdating sa tithing. Ito po. I don't know how to overemphasize, but ito po, gusto kong tanungin niyo po, yung mga nagpa-practice ng tithing, kung hindi ba sila pinagpala ng Diyos. That is my take. No? Tanungin niyo po, yung mga nagpa-practice ng tithing, kung hindi ba sila pinagpala ng Panginoon. Okay? Kaya, yun po yung take ko po, ultimate take ko sa pag-tithe. Okay? And then number 3, principle of investing, no? Investing. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang na nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sinasabi ng Bible, by the way, hindi sinasabi ng Bible na huwag tayo mag-ipon, ha? Sinasabi lang ng Bible na ang realidad ng mga bagay dito sa mundo nawawala. Okay? Kahit meron tayong nakatagong pera o sa bangko man o saan man nilibing natin, pwedeng mawala yan. Okay? Is a object of decay. Lahat ng bagay dito sa mundo. Pero, sa ibang mga part ng Bible din po, yung kalis din tayo mag-ipon, no? Maging handa sa lahat ng bagay. Sabi diyan, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto, walang kalawang na hinira, at walang nakakapasok na magnanakaw. Kasi sabi ng Bible sa atin, let us invest our talent, our treasure, our time doon sa bagay na maka-Diyos. Eternal investment. Ang galing lang. I don't know, no? Kung ano kasi sabi ng Bible, merong reward daw po. Merong reward doon sa mga tao nag-i-invest ng buhay nila, ng talento nila, ng oras nila, ng kayamanan nila sa langit. And I'm excited, no? Pagdating sa langit, na merong bibigay sa atin na reward. Na kahit kailanman, hindi na kailan mawawala yun sa atin. And gusto ko lang pong idagdag dito sa verse na ito. Sabi ng uling verse, sapagkat kung nasa ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso.
It's all about the heart. It's all about the heart. Kung nagtatanim, nag-i-invest tayo ng kayamanan sa kaharian ng Diyos, nandun yung ating puso. Di ba? Kaya, di ba, for example, no, saan napupunta yung gastos natin? Nandun din yung ating puso. Yan sinasabi ng Bible in a very practical way, no? Kaya ako po, personally, no, at least once a year, makapagturo man ako kahit isang beses sa isang taon sa giving. At least, no? Kasi, kailangan ko rin po ito para may share po yung prinsipyo ng Diyos pagdating sa financial freedom. Okay? Kasi minsan, pagdating sa church, yung finances, very sensitive na pag-usapan, tama mo ba? Baka ano isipin natin. Pero ito po ay God's principle. It's all about the heart. It's all about the heart. Nasaan yung puso mo? Okay? At kung nag-invest na tayo ng kayamanan sa Diyos, ibig sabihin, nandun yung puso natin. Yung puso natin ay nasa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ano na? Hard work. Teamwork at saka God's word. Nawa po ay patuloy na ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, sa ating finances. Gusto ko mag-end dito sa tao na ito. Okay? Si Henry Parsons Crowell. No? Ito po ang founder ng Quaker Oats, a generous Christ follower. Si Henry Parsons Crowell po ay nung siya po ay nasa kanyang age na parang bata pa, hindi naman sobrang bata, siguro mga nasa early 20s, no? Meron pong dakilang evangelist, no? Na ang pangalan ay ano pangalan nito? Dwight L. Moody. Si Dwight L. Moody po, ginagamit siya ng Panginoon that time. At sabi niya, gusto kong sumama kay Dwight L. Moody papunta doon sa mga mission niya sa ibang ibang bansa, ginagamit siya ng Panginoon. And dahil si Crowell po ay meron siya sakit that time at pinagbawalan siyang magbiyahe. Pero gusto niya makatulong. How to spread the gospel. Gusto niya makatulong. Pero hindi siya pwedeng sumama. Kaya ginawa, nag-pray siya, Lord, sana po, turuan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makatulong ako sa gawain ninyo. And then, isang araw, na-discover niya na merong leak ng oil doon sa malapit sa tinitira nila, doon sa kanilang And then, ginamit niya yun, no? Yung leak, sa madaling salita po, no? Ginamit niya yung oil na yun para mag-start ng business. At yung business na yun, ay sinimulan niya, yun nga po, yung Quaker Oats. The King's Breakfast ng Amerika. Alam natin, kilala po yan, no? And, sabi niya, hindi ako nakakasama sa mission ni Dwight L. Moody doon sa ibang bansa. I want to be part pa rin ng gawain ng Panginoon. That's why nag-start siya ng kanyang business para tulungan yung gawain ng Panginoon. Nag-invest siya. At ito sabi niya, leaving your job for full-time ministry may not be a step up for the kingdom of God, but a step down. Kung iwanan mo daw yung trabaho mo, tapos para maglingkod, hindi daw ikakataas natin, but ikabababa natin. God may have given you the ability right where you are to help churches and missionaries reach those God has called them to, as well as the ability to reach others in your own unique sphere of ministry. Ibig sabihin, ano mang ginagawa mo ngayon, hindi ka man full-time sa ministry, ano mang ginagawa mo ngayon, meron kang pagkakataon, meron kang platform, sa trabaho meron kang platform para ipakilala si Jesus. At meron ka rin pagkakataon na tumulong sa mga gawain ng Panginoon. Okay? And sabi niya, so whether you are a grocery clerk, an assembly line worker, a salesperson, a business owner, a teacher, an engineer, or stay-at-home mom, or a professional athlete, or whether you have a primary ministry of prayer or encouraging people, God is giving you a unique platform. Ano man yung ginagawa mo? Sa mga estudyante, binigyan kayo ng unique platform ng Diyos para ipakilala yung
kabutihan ng Panginoon. God has given you a platform. In all likelihood, no pastor or missionary will reach your neighbors, teachers, co-workers, coaches, or teammates. Totoo nga naman, hindi naman reach si pastor, yung mga katrabaho mo, mga kapitbahay mo. No? We each have our own God-given mission fields to serve every day. So use your platform for the glory of God. And then give generously to the causes of evangelism, justice, and mercy that are close to His heart or to your heart. Sinasabi lang po ni Henry Crowell po, no, gamitin natin kung ano binigay sa atin na opportunity and resources para ma-expand o magpatuloy yung gawain po ng Panginoon. Ang tawag po natin dyan is investment for God's kingdom. Okay? And ipinipala siya ng Diyos, no? As businessman, always put God first. God's business should be comes first. God's agenda. Pa rin, no? God's agenda. Sabi po niya. Kaya, lumawag po, pinagpala ng Diyos ang kanyang ministeryo. Kaya po, just look around those people. Tingnan natin, marami pong mga tao na pinagpala din talaga ng Diyos. And even po, kayo po mismo, ang mga kasaksi na God is faithful to those who are faithful to Him. Okay? Amen? Hard work, teamwork, and God's work. To experience God's financial freedom. And let us pray po. Amin Diyos, salamat po sa mensahe na ito. Lord, You are the creator of everything. You are the God who loves us. You are the God who is generous enough, Lord, to supply our needs. Kahit Lord, yung anak niyo po, pinagkaloob niyo po. At kaya niyo rin po yung pagkakaloob ng aming mga pangailangan. And Lord, sa oras na ito, tulungan niyo po kami na i-apply ang mga bagay na ito. Bigyan niyo po kami ng pananampalataya at kalakasan na sundin kayo, Panginoon. Maraming salamat po. At Lord, dalangin ko po sa oras na ito. To those who are struggling financially, Lord, give us the grace. More grace. More grace, Lord. Para makalagpas kami, Panginoon, sa mga pagsubok po namin. At Lord, sa mga tao, Lord, na nakakalanas, Lord, ng blessing. Salamat po sa buhay nila na ginagamit niyo po para maging blessing sa ila. And Lord, continually speak to our heart. And fulfill your mission sa buhay po namin. Salamat po. Glorify your name. So, to the name of Jesus, I pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Palakpakan po natin si Lord.